Dahil sagana sa pandan ang bayan ng Luciana, ang paglalala ng pandan ay nagsilbing isang cultural heritage at naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga residente dito. Ito ay parang mukha na ng Luciana. Talagang kilalang kilala ang paglalala dito. Mailalarawan po ang paglalala ng pandan bilang isang kultura ng Luciana. So ito ay nung maliit pa kami, naman na namin ito sa mga matatanda, sa mga magulang namin ay pinamana namin sa amin ito bilang paglala ng pandan para maging isang kabuhayan at pagtulong sa pang-araw-araw na hanap buhay. Ay nung ako'y 7 taon na nag-aaral, ay para ako'y natuwa na tumingin ng paglala ng nanay ko na yung nilala niya pinababaon sa akin. Ay ngayon, para ako nagka-interest na ako na ang maglalala. Mula sa isang payak na dahon ng pandan, bawat piraso ay nagiging obra maestra sa kamay ng mga maglalala. Ang proseso ng paglalala ay nagsisimula sa pagkuha ng pandan o kung tawagin ay pamamandan. Maingat itong pinipili mula sa puno nito para masigurong maayos at matibay itong lalahin. Pagkatapos ng pamamandan, hihininikan o tatanggalin ang mga matutulis na tinik at butod sa dahon ng pandan. Susundan naman ito ng paglilinas. Dito ay hinahati ang dahon ng pandan sa mas maliliit na piraso gamit ang agpang. Nakadepende ang laki nito sa disenyo na kinakailangan. Pagkatapos ng prosesong ito, ibibilad naman ito sa araw para matuyo at maging matibay para sa paglalala. Kapag tuyo ng pandan, ito ay iluhin naman gamit ang iluhan upang lumambot ang bawat hibla. Pagkatapos nito ay magsisimula na ang paglalala ng pandan. Dito ay pinag-uugnay at maingat na nilalalang mga hibla upang makabuo ng iba't ibang disenyo at matibay na produkto. Pagkatapos ng masusing proseso ng paglalala ng pandan, iba't ibang produkto ang nabubuo. Kabilang dito ang balulang, backpack, tampipi, placemat, tsinelas, sambalilo, flower vases at marami pang iba. Habang pinagmamasdan ang bawat produkto, dito namin napatunayan ang husay ng mga maglalala. Tunay nitong ipinapakita ang kanilang malalim na ugnayan sa tradisyon at sa kanilang komunidad. Upang may pagmalaki ang mga produktong gawa sa pandan, isang natatanging selebrasyon na sumasalamin sa kultura ng Luciana ay ang Taunang Pandanan Festival. Tuwing April 3, nagkakaroon kami ng Pandanan Festival na kung saan doon naka-highlight ang iba't ibang yaring produktong pandan. Hindi lamang yung produktong pandan, gayon din ang ibang produkto na naaani dito sa Luciana. At nagkakaroon din kami ng festival na halimbawa yung mga binibini, Ginoong Luciana, na kung saan ang pangunahing kasuotan na ginagamit is yung yari sa pandan. So, talagang makikita mo, ma-amaze ka, talagang hindi mo maakalain yun ay pandan. At saka yung nagawa kami ng mga bahay kubo, yung mga kubo-kubo na nakikita sa sa unang hirit, dinadayo din ng ibang taga Manila o yung nasa TV, yung pagdaraos namin ng Pandanan Festival bilang pagkilala nga sa aming produktong pandan. Ang dedikasyon ng mga maglalala ay nagpapakita ng kanilang matibay na ugnayan sa kanilang sining at sa tradisyong ipinasa pa sa kanila ng mga ninuno. Gayunpaman, may mga hamon pa din itong kinakaharap. Ayun nga, pag ganitong tag-ulan, ang hirap, hindi ka makalala kasi ang hirap magtuyo ng pandan, tapos minsan wala magbili. Yun yung pinaka sa maglalala talaga. Talagang ito ang problema ng dito sa paglala. Umuunti na ang bilang ng gumagawa. Example na lang nga ay yung mga anak ko, hindi sila ganong kapursige para gumawa na hindi katulad ng sa akin na ginagawa. Talagang ako dito nasa puso ang paglala ko. Yung mga anak ko walang pakialam.
Sa kabila ng mga hamong kinakaharap, patuloy na nagbibigay ng mahalagang ambag ang paglalala ng Pandan sa ekonomiya, lipunan, kultura at kalikasan. Makikita ito sa kung paano ito naging kapaki-pakinabang sa mga residente ng Louisiana. Napakalaki kasi ito na ang pinagkakabuhayan namin eh. Ultimo pagkain namin, pampaaral sa anak ko. Andyan na, ito na. Kaya nga sabi ko nga sa mga apo ko, pag nakalat-salat yung aking mga simutin niyo, sila kayamanan ko. Ang unang-una na tumatatak sa Louisiana is bukod sa paglalala, yung sama-sama sila sa isang lugar. Yung mga kababaihan ay nag-iipon-ipon, nagtatakda sila ng oras na parang, halimbawa, 2:00 o tayo magkikita-kita. So, ang tawag namin dito, dayuhan. So, yung mga maglalalaki, nung araw yon yun yung kultura ng mga kababaihan namin. Yung kanilang lalahin ay nakabalot sa sako, nakakilig na yun dito, bit-bit nila yung hulmahan, makikita mo yun sila naglalakad. Tapos may isa silang lugar kung saan sila magkikita-kita. Doon sila lalala. So yun yung kultura ng paglala dito sa bayan ng Louisiana. Ngayon, di ba, nagkakaroon tayo ng sabihin natin climate change. Dito nga sa aming bayan, pinagbabawal na ang paggamit ng plastic. Kaya pag ikay namimili, talagang required na ikaw ay may dalang bayong o balulang. Kasi doon mo ilalagay ang iyong pinamili. So, sa paraang ganon, may iwasan natin ang paggamit ng plastic. Dahil sa mahalagang ambag ng paglalala ng Pandan, ang pagpapanatili ng tradisyong ito ay kinakailangan at posible sa pamamagitan ng mga inisyatibo tulad ng Project Pandan. At the same time, hindi lang dito natatapos na itinuturo din namin. Lalo na kapag may oras, meron kami tinatawag na dayuhan sa paaralan. Tinuturoan namin dito yung mga kabataan ng proseso ng paglalala ng Pandan. Actually, hanggang ngayon naman ay patuloy namin itong isinasagawa sa school. Kaya masasabi natin na sana kung maisa sa buhay ng mga mag-aaral ang kulturang ito na meron kami, hindi mamamatay ang tradisyon na meron ang Louisiana sa paglalala ng mga produktong Pandan. Habang nilalakbay namin ang mga kwento na bumubuo sa bawat nilalang Pandan, napagtanto namin na ang sining na ito ay higit pa sa isang tradisyon. Ito ang puso ng Louisiana. Nadiskubre namin na ang tradisyong ito ay hindi lamang nakakatulong sa kabuhayang pang-ekonomiya ng mga tao, kundi may mahalagang papel din sa aspetong panlipunan, kultural at pangkalikasan ng komunidad. Sa dulo ng paglalakbay na ito, naging malinaw na ang paglalala ng Pandan ay hindi lang isang gawain. Ito ang nag-uugnay sa mga Louisianahin sa kanilang pinagmulan, sa komunidad at sa lupang kanilang tinatawag na tahanan. Louisiana,